inspired by pre-winter season. Ako po, ang ano po ngayon, ang hangin ngayon malamig, parang ano yung hangin may kasama mga butil-butil ng yelo, parang tumutusok po sa buhok. First week ng minsan end of October sa first week ng November, bulan na po ng yelo. Pasensya na po. Nadaaraw po mga kabaybal ka pa sa Pinilangan Lakbay. Ayan, abay safe po ang lahat. Ngayon po ay uling harvest. Harvestin ko na po yung ating lettuce. Saka may mga chives doon. Gagawa po akong salad. Mag-aadobo ko muna kasi tamang-tama yung lettuce yun. Gusto ko sa lettuce yung tangkay medyo makapal, may konting pait. Opo, gusto ko po yun. Sa isa natin may sibuyas, kamatis, lettuce, may bagong isda, suka. Ako, yung simple lang po. Tara, samahan po ninyo ako. Ayan po mga kabayan, ito po yung lettuce. Marami pala. Tama ito, pasarapan. Pag chill ang weather, mas maganda tubo ng lettuce. Ayun po, di ba? Napakaganda. Ang anihin ko mga nasa gilid. Para pag napulok ng dahon, hindi didikit sa aking wooden planter. Doon ko na lang lininisin. Tira ako ng konting tangkay para magsisilbing ano yan, pataba. Napakalamig na yung kamay ko, parang ano, alam niyo po yung kumawa kayo ng yelong malamig. Yung malamig na malamig, yung dumidikit yung plastic ng yelo sa balat nyo, ganun po yung pakiramdam. Tapos natin yung gilid. May titira ako kasi para sa naawa ko sa squirrel sa rabbit, walang makakain, pupunta rito. At least kahit paano dito, diba, nakain sila. Ninisin ko to, ganyan po ako pag utom, pag umakain ng mga ninisin itong mga magsisibig po yun kanina nga natin nasa gitna, sayang po yan, tira natin sa rabbit saka squirrel, kawawa naman. Nakita kasi ng isang araw yung rabbit naghahanap ng mga kain dito, tapos nakakita ng ito nga yung lettuce, tinitira. Sabi ko yaan ko na lang, pero sobrang dami. Ano po yan, misin natin para naman hindi naman mahirapan kumain yung rabbit. Tapos doon po meron po akong tanim na murang sibuyas, saka doon kaya lang ayaw ko man anihin yun nandun yung kasi mataganda tubo doon. Ayun mo mga kabayan, kapag bumibili po sa shops ng mga chives, yung pinagputulan, binabang ko po diretso sa ground kasi next spring naku, mas makapal po ito. Yan. So bago ako umuwi ng Pilipinas, mas maganda rin po inaani-ani po talaga to para mas tumubo. Yan. O, di ba? Stable na po yung aking chives. Sa spring mas dadami po yan. Ayan, tara na po, di ba? Hindi ako masyado nagtanim. Imagine po niyo, nagtanim pa ako ngayon, pinag-garden. Mas marami tayong harvest. Sobrang nabisi, siyempre uwi sa Pilipinas, dami po yung nasikaso. Ay, paano po tayong salad? Grabe ang lamig. Masakit po sa kamay. Ganda po ng harvest natin.
Ayan. Dami pong hugas ngayon sa lababo kasi kanina nabisita po ako. Dahil more than a week na lang ano. Philippines. Sa first week ng November nasa Philippines. Philippines po. Linis po muna ako rito. Ayan, di ba? Napakasarap mo kumilos kapag malinis po ang kusina. Habang ko pong muna itong aking lettuce sa chives. Siyempre, nilinis ko rin yung lababo. Hindi naman akong burara. At hindi po ako nagsisipili dyan. Hindi rin ako dyan naglalaban ng mga basahan. Natuto po ako dito na hindi maging burara. Ayan. Medyo babad lang natin kasi may dagta saka yung mga alikabok, impurities, matanggal po. Sarap po talaga no pag inaanin. Sobrang nabisi lang po ng mga nakaraang buwan eh. Kawa naman yung neighbor ko. Bunong ubo. Nandiyan po sa terrace. Ay mga bata, narinig niyo po. Kasi ano, biglang lamig. Ayan. Ito, hindi pa ito kapaigitan. Kasarapan pa rin ito. Kailangan hiwalay sa tangkal para yung mga nakasingit sa pagitan ng dahon at sanga yung mga alikabok yung sa kadumi. Ito pong lettuce, natotolerate po ang temperature kahit plus 5 up to 10. Pero wag naman po everyday kasi syempre hindi na siya lalaki. Ayan, malinis na po. Kailang hugas din ako dyan. I-rest nyo lang po muna siya. Kasi ma-absorb po yung tubig so masisigla po siya. Iba nilalagay sa plastic, patuluin po ninyo. Kapag masyado pong marami, patuluin po ninyo. Lagyan nyo po sa plastic bag. Medyo may hangin sa loob, tapos lagyan nyo po sa chiller, vegetable chiller, tatagal po yun. Pero ito, gagawin dalat kasi konti lang naman ito pag hiniwa-hiwa eh. Ito po yung masarap, i-adobo itong kasler. Kasler. Yun po yung part ng baboy na parang wagyu. Yan o. Wala siyang balat pero may mga taba, diba? Paganda po. Ito po yung malambot. Pag kinain po ninyo tapos juicy. Napakasarap po nitong parte ng baboy po nito sa adobo. Yan. Maganda rin po ito sa barbecue. Para hindi masyadong dry yung barbecue po ninyo. Kasi yung extra fat, nabibigay po yan ng moisture. Moist. Juiciness sa karne. Ayan po, di ba? Napakaganda ng quality ng karne. Kapag bibili po kayo sa ibang lugar, may naranasan po ako. Yung may food coloring. Naku. Hindi ko na po sasabihin kung saan. Kaya gagawin po ninyo, hawakan po ninyo kapag mga po sa kamay po ninyo, may food coloring po yun. Yung para hindi malaman na old na ilado na yung karne. Kaya ingat-ingat din po sa pagbili ng karne. Unahin ko po muna ang magprito po ng bawang. Gawin po nating topping sa adobo. Gagawin po natin laging masarap sa presentation din ang ating mga imbensyon. I-low heat lang po natin. Medium low heat. Huwag na po masyadong mahina. Para yung ipiprito nating bawang, hindi masunog. Masarap po yung toppings. Golden brown lang po natin. Yan! Damihan ko po bawang sa adobo. Gusto ko po sa adobo talaga.
Bawang lang po, kahit anong adobo. Ayoko po na may sibuyas. Hindi ko po gusto. Siyempre, kanya-kanya naman po ng ano yan, di ba? Ang diskarte sa pagluto ng adobo. Yan, okay lang po yan, medium high heat. Medium low heat. Kapag nakikita nyo pong medyo nag-golden brown na, alug-alugin nyo lang po. Kahit sa kawali, hindi na po ididikit. Huwag nyo po haluin na sandok kasi didikit lang yung bawang sa sandok. Mas maganda po yung ganyan, yung buo siyang napiprito. At kapag medyo nagiging slightly golden brown, yan nyo na po haluin, hindi na po yung didikit. Pwede nyo rin po itong gawin sa inyong garlic oil. Yung hindi sunog na sunog, di ba? Kasi pagkakain po minsan sa ibang kainan, sunog po yung bawang. Ayoko po. Gusto ko yung crispiness. Yung may crispiness, di ba? Tapos, yung bango. Masarap siguro yung sunog na bawang para po sa lugaw. Yun. Okay lang po yung nasunog yung bawang. Yung ilalagay yung toppings. Ayan po yung sinasabi ko. Perfectly golden brown. Medyo halo-haloin nyo po ha. Tulad ng kaninang nag-slightly golden brown, halo-haloin nyo po. Hindi po naman lagi. Para maging even pagkakaluto. Di ba? Ganda. Tanggalin po muna natin sa kalan at hanguin po natin para hindi masunog. Di ba? Perfect na perfect po ang itsura. Narinig niyo po yung crispiness. Nagtira po ako ng ilang pirasong bawang. Like ko na po itong baboy. Isa po muna natin hanggang sa mamutla po yung baboy. Ayan po tayo ng asin para mabilis mag-release ng liquid yung baboy. Dito, medium high heat na po yung kalampo ninyo. Yan po natin para kumapit din yung mantika, yung garlic oil. Sa ating baboy, mas malasa po, mas malinamnam. Diba? Ayan po, medyo maputla-putla na po yung ating baboy. Yan, tama-tama na po yan. Lagyan po tayo ng konting tubig. Kasi yung baboy, yung karne, nire-release pa po yun ng tubig, ng liquid. Dito na po natin takpan. Yan lang po natin kumulo at dapat maging putlang-putla po yung itsura ng baboy. Ito po yung sinasabi ko. Namutla na. Lagyan na po ako ng toyo. Yung mga toyo po ng araw. Pag magluluto po ng adobo, lagi ko po binabanggit ito. Napakasarap po ng mga toyo ng araw. Maitim, medyo may konting lapo, tapos lagay nyo lang po sa kanin, napakalinamnam. Opo, hindi tulad ng mga toyo ngayon, napakaalat. Totoo po pasensya na po, wala pong against sa ibang mga brands. Lagay po tayong dark soy sauce. Ito po yung sinasabi ko. Inabili po dito. Ito, malinamnam din itong dark soy sauce na ito. Alay ko rin po ito sa kanin kahit hindi po magmumukbang. Nagmumukbang. Minsan pag kung ano yung ulam lang na maabutan ko, tapos lalagyan ko ng konting dark soy sauce. Hindi po natin mabuti. Yan. Nagre-release na po ng liquid din po yung ating karne. Maintain nyo lang po sa medium high heat Pampa natin para ma-absorb ng karne yung ating nilagay na ibang pampalasa. Correction lang po hindi ko po sinabing hindi masarap yung toyo po sa Pilipinas. Masarap po. Kaya lang, iba po talaga sobrang alat. Yun lang po yung point ko. Diba? Ayan! Lalagyan na po ko ng suka. Eto, hindi na po natin tatakpan hanggang sa maluto. Medium high heat pa rin po Kaya nyo po munang kumulo at huwag nyo po nga haluin kasi yung suka, pag hinalo nyo, yung parang maligas-gas, yung may tartness. Minsan may parang papaklang lasa yung karne, yung texture. Hindi po masarap yun. Kaya nyo po kumulo ng kumulo bago po ninyo haluin.
Yan, kuluan na po. Lagyan po ko ng medyo maraming totoong paminta. Kasi minsan di ba nakakabili tayong paminta, dami nating nilalagay. Tapos di pa malasa. Iba kasi nahaluan ng buto ng papaya. Ayun ang sinasabi. Kaya pag bibili ko minsan ng isang pakete, yung maliliit, tinitigman ko muna pag walang lasa na ako. On the spot, halimbawa, umili ko sa basta kahit isang peraso, tignan ko muna bago ako umalis. Kasi at least, halimbawa kung nasa palengke o sa ibang grocery shop, tinitigman ko po talaga. Kasi pag wala akong nalasahan at hindi matapon na, hahanap po ako sa iba. Kasi pag uwi ko sa bahay, may lulutuin ko, may magsasacrifice, di ba? Siyempre, yung bangis ko, ayoko na may sacrifice sa pagluluto at ini-enjoy yung nilalamong ko. Yan, kuluan na. Sa inyo po, sa lugar po ninyo, depende po siyempre kung ano pagluluto ng adobo. Lalagay po ko ng konting betchin. Lahat po dapat in moderation. Hindi po sa inyo kung anong pampalasa ilalagay ninyo. Ito, dahil kumulo na yung suka, lahat ng idadagdag natin na pampalasa, haluin po natin ng bahagya para lumasa. Tapos spread out po ninyo para yan, pantay yung pagkakaluto ng karne. Maglagay na rin po ako ng laurel. Iba po nilalagay sa bandang huli kasi ayaw po nila na masyadong maamoy yung laurel, diba? Di ba naglalagay po ng atsuete sa adobo, sa asukal. Ako ito gusto lang simple. Filipino style, authentic. Huwag nyo na pong haluin kasi yung laurel, pag nainitan, humalos sa bawa, aamoy na po yan. Kaya lang po natin maluto at matuyo yung medyo naglalangis-langis na, pero ayoko masyado yung malapot po yung salsa, yun po yung masarap, diba? At kung gusto nyo pong mas nalalasahan po ang bawang, gumawa po kayo ng sarili nyong garlic powder. Yung pinirito po, tapos lagyan nyo sa paper towel o sa tissue, matitas, digdigin po ninyo. Meron po kayong maayos na garlic powder. Ganyan po magiging itsura. Diba? So po sa adobo talaga nalalasahan yung bawang. Kasi mga garlic powder na nabibili na hindi siya binusa. Yung pinatuyo lang, hindi ko po gusto po yun. Ito kasi mas masarap yung pinirito sa mantika, tapos pinatuyo yung may tissue para ma-absorb yung extra oil, tapos didigdigin po ninyo sa almirez. Nako, ayun po yung the best sa mga masasarsang ulam. At habang patuyo na po, tikman po ninyo kung may dapat kayong idagdag na pampalasa. Hipan po ninyo para malaman po ninyo, matikman ninyo yung totoong lasa. Perfect na po sa akin. Hindi po siya masyadong maasim. Yung alat tama-tama. Tapos yung garlic na lasa, yung mabahong na lasa ng sarsa. Napakasarap. Ayan po mga kabayan, ayan po yung sinasabi ko, di ba? Umatas na po yung mantika. Napakabango. Kunti na lang po, medyo palaputin na lang po natin yung sarsa. Tama-tama po yan. Basta huwag niyo po tatakpan na. Medyo halo-haloin po niyo paminsan-minsan para yung mga nasa ibabaw na parte mahalo at mas maluto po ng maayos. Yan! Ready na po ang ating adobo. Malapot na po ang sarsa. Okay na po sa akin yan. May lalagay ko po yung topping sa ibabaw. Alamigin lang po natin ng bagya. Sa ating pong ensaladang lechugas, meron po ako ditong maliliit na sibuyas. Ito po tinatawag na shallots. Sa Pilipinas, masarap po ito. Lalo yung galing sa Ilocos, sa Kabisayan, sa Mindanao, yung gantong maliliit, di ba? Sasusaw lang sa bagoong na may sili. Ulam na. Lagyan ko pong asin para matanggal po yung tapang. I-rest ko po muna yan ng mga 10 to 15 minutes. Sisimplihan lang po natin
Tingnan po natin yung ating inasinan na sibuyas na maliliit o shallots. Itong shallots po, pag tanayin po ninyo, dumadami po ito. May mga supling. Hindi katulad ng onion bulb, yung single-single, wala po. Mas malasa po ito. Lalo na sa mga pagigisa. Kasama po natin kasi maalat. Yan. Siyempre sa mukbang, pwede nyo na po i-fast forward. Meron po ako ditong cherry tomatoes. At lalagyan ko ngayon ng konti lang asin. Kasi maalat na po yung ating shallots o sibuyas na maliliit. Lagyan po tayo ng paminta. Lalagay po ang bagoong isda. Ito po yung insaladang Pinoy, di ba? Pwede po sa inyo kung gaano kaalat. Ito po mga... Yan. Yan na po yan. Napakabango. Lalagay po ako ng asukal. Tingnan po sa inyo kung gaano katamis. Excuse me. Lalagay tayong spice vinegar. Ito galing sa Pilipinas. Pataluin lang po natin. Nasamato na po yung asukal. Yan, tanaw na po asukal. Rest lang po natin ito ng 10 minutes para mas matanggal yung tapang ng bawang at ma-absorb yung suka. After 10 minutes, lalagyan na po ko ng sili. Sili labuyo. Green po ang gagamitin para hindi masyadong maanghang. Depende po sa inyo kung gaano kaanghang. Wala po itong striktong sukat. Gaano karami. Patitigman po ninyo lagi ang tinitimpla po ninyo. Di ba? Hindi yung tinitimpla ninyo kung ano yung i-chismis o imamarites ninyo para mag-ibita-bita rin kayo. Yan. Yan po natin. Napakabango. Isunod naman po natin ang ating freshly harvest na murang sibuyas na pino o chives o spring onion. Tignan po natin mabuti. Ay, napakabango. Lagyan na po natin ang ating yun. Hinugasan ko ng mabuti itong lababo. Ating lechugas. Pag nilagay niyo po yung lechugas, huwag niyo po masyadong didiinan. Ano yung parang gumagawa kayo ng giniling. Hindi po gano'n. Lagyan na po natin ito. At haluin ko lang pong mabuti. Kaya po mga kabayan, murog na po siya kasi pag maalat po, nilagay po ninyo talaga sa fresh ingredients, magre-release po ng liquid. Ito po yung masarap kasi mas lumasa dun sa ating sarasa. Di ba? Napakabango. Lagyan na po natin ito sa serving dish. Sa bandihado. Ito po yung madalas gawin po ng father ko. Mga ensalada, okay. Pero parang kinilaw na ganito. Mahilig po yung sa maanghang na alat. Ilocano po kasi yun eh. Father ko. Ito napakasarap po, di ba tingnan? Manalong panalo. At syempre, adobo po natin, napakaganda ng pagkakaano ito. Yan. Di ba? Winner na winner. Hindi ko po masyadong pinalapot po yung sarasa. Para pagkiramas po sa kanin. Mas maraming makakain. Sarasa pa lang. Ulam na po, di ba? At syempre, meron po akong piniritong bawang. Isin muna natin presentation.
Pag ganyan po yung mga presentation po, lalo na sa karinderya, kunin muna natin to. Talagang mapapahinto po yung mga tao. Napapakain po. Lagyan na natin yung maraming bawang. Ito-todo po natin yan. Diba? Literally. Garlic sinangag. Garlic. Adobo. Pwede na po. Kaya na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat na naman po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. So I say po, nagbuksan ko po yung bintana. Ewan ko po, narinig niyo po yung advice ko. Naglilinis, umuubo yung mga bata. Nafe-filter kasi yung audio eh. Kailangan po kasi medyo mablitan po yung hangin dito sa loob. Magluluto po ako. Lalo ito pong bagong yung amoy. Hindi na po bukas ng bintana. Medyo bukas lang. Sige kung umpisahan mo na. Ito na po. Pagkatapos salamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyahe. Minigay po sa amin sa araw po na ito. Naway ang bawat isa po ligtas. Nakasama ko po ngayon sa pinilangan lang kami. Ganun po kanilang mga mahal sa buhay, kanilang pong sarili. Lahat po sana na may pinagdadaanan po sa buong mundo. Problema, sakit, gumaling Panginoon. Nagkaway po ang mga mahal po namin sa buhay, na malalay sa kanilang pamilya, na maka-uwi po, na ligtas sa kanilang mga tahanan. Kaya na po bahala po sa amin, isinusuko na po namin sa inyo at sa kanilang susabi. Ay, po. Diba? Yan po yung gusto ko adobo. Winner na winner. Pwede pa pong patayin yung palaputin yung sarsa. Pero yun po yung gusto ko. Kasi sarsa pa lang. Ulam na. Ito yung ensalada. Ito po yung gusto ko sa lettuce. Sa ensalada medyo may pait. Yung pagulang na. Opo. Ewan ko po may pait. Kasi pagulang na ito. Mostly pag pagulang na po yung lettuce medyo mapait. O kaya, pag mainit ang panahon, mapait yung lettuce. Ay ngayon pero may chill weather, baka hindi pa rin ito pumait, pero pag ulan. Huwag ka naman dumandal kuya, tikman mo para maraming ito. Okay. Natin. Wala pa rin siyang pait kasi chill yung weather sa labas. Ang sarap. Ano siya asparagus? Sarap na yung sarada. Adobo, lambot. Apple juice. Yung sibuyas po, ito, hindi na siya masyadong matapang. Medyo nagmamatapang lang ang bagay. Ito yung ulam na hindi mo na kailangan ng sausawan. Sarap din po yun. Kahit anong pritong baboy o isda. Kahit anong pritong karne o isda. Panalong panalo. Ang adobo kasi pritong bawang nagbibigay ng lutong. Sarap na sibuyas. Dali. Nadali ko yun. Pag alis ng tapang ng sibuyas, sarap.
Ito hanggang 1 to 2 days lang po. Huwag abutin ng 3 days kasi itong dahon ano na sa malalanta ng gusto. Kaya nyo lang sa rep. Kung wala kayo rep, timplahin nyo lang po yung kaya nyo lang ubusin para hindi po masayang. Gusto yung sibuyas Ito sibuyas po na ito, nabili ko po sa Oriental Shop. Kasarap. Wala po nabibili sa local shop na ganito. Iba po yung salot po dito. From Spain and Italy. Ito Asian salot. Mas masarap. Mas malasa. Lasa yung bawang, kapit na kapit. Naglagay pa po tayo ng garlic powder, di ba? Tapos yung lutong ng piniritong bawang. Panalong panalo. Cherry tomatoes na nabili ko, tamis. Konti lang na asim niya. Sibuyas, sarap. Parang panalo. Tapos tayo sa kanin. Apple juice. Sarap.
Sarap po talaga pag may yelo. No? Paano po bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Paano maraming salamat sa memory po sa araw ito. Naway ang bawat isa po, mas maging mapagkumbaba, mas magaling po mga pamilya, at ingatan po ang kalikasan dahil doon po lahat ng gagaling aming pangangailangan. Kaya po bala po sa amin, sinusukot po namin sa inyo lahat sa kanilang susabihin. Paano po, maraming salamat po sa inyo oras na ilan sa pinilang alakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ngayon po lagi magandang araw. Laban!